Uy, Jo! Kamusta ka na? Okay lang naman ako. Tagal na natin din nakita. Busy din sa trabaho. Balita ko may business ka na. Kailangan mo ba ng help sa account? Like budgeting? Maayos ko naman na mamanage yung finance. Nakabili na nga ako ng full grocery dun eh. Hindi ba dapat magkahiwalay ang account sa business at personal? Hindi eh. Para isang account na lang gagamitin ko. Alam mo namang mali yung ginagawa mo, di ba? Sabi nga sa RA No 11232, sabi doon na ang mga personal na pera at ang business na pera ay dapat mayroong mahigpit na paghihiwalay. Napakadami ng proseso kasi. Ako na bahala sa business at personal account ko. Salamat sa pag-warn pero ako na bahala sa business ko. Ano kaya ang violate ni Jordan sa ating video? Ang violate na accounting principle ni Jordan ay ang business entity principle. Bakit business entity principle? Dahil si Jordan ay gumamit ng isang account para sa parehang personal at business account. Sabi nga sa Revised Corporation Code of the Philippines Republic Act No. 11-32, ang mga personal na pera at pera ng business ay dapat na mayroong mahigpit na paghihiwalay. Ano ang posibleng solusyon dito sa problema ni Jordan? Maaari niya sundin ang payo ng kanyang kaibigan dahil para naman ito sa kanya. Kailangan niya rin itong gawin sa kadahilan na maaari siyang malito sa mga resibo na kanyang pinaggagamitan ng pera. Kung ito ba ay ginamit sa pang-personal na bagay o pang-business na bagay. Dahil dito, maaaring magkaroon ng conflict or confusion si Jordan. May mga batas rin siyang nalalabag na nakapailalim dito.